Sa gilid ng isang lumang kalsada sa Pampanga, may isang bahay na tinawag ng mga residente bilang dilaw na bahay. Sa unang tingin, ordinaryo lamang ito. May lumang pintura, sirang bakod at halatang matagal nang walang nakatira. Ngunit ayon sa mga kwento ng mga matatanda, may isang pamilya raw na nanirahan doon maraming taon na ang nakalipas, ngunit isang malagim na trahedya ang nagtapos sa kanilang tahimik na buhay. Ayon sa alamat, isang gabi, natagpuan ng mga kapitbahay ang buong pamilya na wala ng buhay. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at ang kanilang mga katawan ay may mga hiwa na parang hinagod ng matatalim na kuko. Pagkalipas ng ilang dekada, nagpasya ang isang bagong mag-anak na lumipat sa bahay, sina Mang Tonyo, Aling Linda at ang kanilang 3 anak na sina Marco, Lea at ang bunsong si Junjun. Sa simula, masaya silang naninirahan sa bahay. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang maramdaman ni Aling Linda ang kakaiba. "Tonyo, bakit parang ang bigat ng hangin dito sa bahay?" tanong niya isang gabi. "Linda, baka naninibago ka lang," sagot ni Mang Tonyo, ngunit ramdam niya rin ang kakaibang lamig tuwing gabi. Isang gabi, habang natutulog ang buong pamilya, nagising si Marco sa tunog ng mga yapak na nagmumula sa hagdan. Akala niya'y isa sa kanyang mga magulang, kaya bumangon siya upang tingnan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, isang babae na nakasuot ng lumang saya ang nakita niyang nakatayo sa dulo ng hagdan. Ang babae ay nakatalikod, ngunit nang ito'y unti-unting lumingon, tumambad ang mukha nitong puno ng dugo at malalalim na sugat. Napasigaw si Marco, dahilan upang magising ang kanyang pamilya. Agad silang nagtipon sa sala, ngunit sa kanilang paglabas, biglang bumukas ang lahat ng bintana at pinto at isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang mga bulong na hindi nila maunawaan. Kinabukasan, kinausap ni Aling Linda ang isang matandang kapitbahay na si Mang Berto na siyang nagkwento ng madilim na kasaysayan ng bahay. May sumpa ang bahay na yan, lahat ng tumira riyan ay may masamang sinapit. Hindi na nagdalawang isip pa ang pamilya. Lumisan sila ng bahay kinabukasan, ngunit hindi bago makakita si Junjun ng isang maliit na sulat sa ilalim ng kanyang kama. Nakasulat dito ang salitang, "Hindi pa tapos." Hanggang ngayon, ang dilaw na bahay ay nakatayo pa rin, walang nangahas na tumira muli. Ngunit sa tuwing sasapit ang hating gabi, sinasabi ng mga dumaraan na may nakikita silang anino ng isang babaeng nakadungaw sa bintana, naghihintay ng susunod na maglalakas loob na pumasok.